ka-builders, welcome back po sa ating munting channel. Pasensya na kayo ha, masyadong delay yung ating pag-upload ng mga video. So yung ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay yung project namin sa Teresa Rizal. So alam nyo naman nakatatapos lang namin doon ng isang project, subalit meron na naman tayong binuksan na isang project doon. Fully finished renovation siya. 112 square meter po yung kanyang lot area. Tapos ang extend po natin is 3.5 meters sa likod para sa kanyang kitchen. Tapos 2.5 meters naman sa side para sa kanyang up and down elevation ng kanyang extension na may 3 kwarto. Ayan mga kaibigan. So ito at ibabahagi ko po sa inyo yung aming simula ng trabaho hanggang sa totoo lang po, isang buwan na po ito. Ngayon ko lang po may babahagi sa inyo dahil tinatapos po namin yung project sa Tamara sa Cavite po. Okay? So panoorin po ninyo yung aming simula hanggang sa ngayon na ginagawa. Dahil nga po sa yung panahon, nag-iiba po yung klima. Paulan-ulan kaya minsan natitigil po yung trabaho namin. Okay? So tara, panoorin po ninyo. Hello mga ka-builders, good afternoon. So kung nakikita po ninyo yung unit sa likod, yan po yung panibagong gagawin natin, Bria Homes. So ito po ang sukat po nito ay nasa 112 square meter. So ang una namin ginawa ngayon ay magbabakod muna kami sa kabuuan ng property at saka kami mag-i-extend ng extension ng second floor at saka first floor ng unit na ito. Dito po sa side magkakaroon po dito ng extension sagad po hanggang sa bandang itaas. Ayan po mga ka-builders yung aming panibagong project na binubuksan ngayon. Araw po ng Miyerkules. So nagsimula po kami dito Lunes. So 19. Ayan. Nagsimula kami dito 19. Halos sa 3 araw na naghukay. Napakahirap nga po ng hinuhukay dahil puro adobe po. Kaya medyo matagal-tagal sa paghukay. Kaya ginagamitan pa po ng chipping gun. Ayan po kung makikita po ninyo, ayun. Chipping gun po ang ginagamit. Ayan. Dahil nga po sa adobe po yung pinakailalim nung lupa nito. Kung makikita po ninyo ang adobe, ayan. Okay po mga ka-builders, so antabayanan nyo po update nito sa aking bagong project na binuksan dito po sa Palasu Bria Homes, Teresa. Okay? So ito po pala yung may-ari. Sila Sir Nico, si Ma'am Casey, ayan. Ayan po yung may-ari po nung gagawin natin. Ayan mga ka-builders, pang 1 linggo namin trabaho dito sa 112 square meter na fencing. So back and front extension po ito ng Bria Homes. Ayan. So dito po sa likod nito ay halos 3.5 meters po ang lapad ng extension namin. Tapos sa side po 2.5. So kung nakikita po ninyo, nagbubuhos na po ng tie beam. Ayan. Nagbubuhos na po ng tie beam. Talagang in overtime na. So dahil nga po daw sa malakas pala makahatak ng yung burger, kaya binuhusan na. Magaling yung poriman ko.
Ayan. So ito na po. Ayan. Buhos na si bossing. Yun. So ayan po siya. Tuloy-tuloy na po yung aming gawa. Ayan mga ka-builders, at tapos na po yung pagbibiga natin ng ating tie beam. So ngayon po, ito pinapahukay na po natin yung ating extension dito sa side para po dun sa kwarto. So hanggang dyan lang ako, hindi naman po i-cover lahat ng property para sa extension ng Yan po ang kwarto. elevation. So meron pa rin siyang open space Lupa sa ground floor. para yung access papunta sa kusina. Yun po ang pinakadaanan nila. So ayan, paikot. Nakita nyo naman po kung gaano kataas yung aming flooring. Yan po tie beam na yan, yan po ang pinaka-flooring ng kabahayan. So ito naman po yung kabuang property ng lote. Yan, nakabakod na po kami. Nakapagbuhos na rin. So mga ka-builders, ito na nga po at ilang araw na rin nagdaan dahil nga po sa huli tayo lagi mag-vlog. So ito, hindi natin namamalayan, patapos na lagi yung mga ginagawa nila. Nakapag-plastering na po ng bakod. So ngayon dito na po kami sa pag i-extend po ng kwarto o ng side extension. Ayan. Ito po. Kung nakikita po ninyo yan. Diyan po kami ito na po yung pinaka-side extension niya. Dito po yung magiging kitchen niya sa gilid. At doon po sa likod yung pinaka dining niya. Yan. So itong lugar po na ito, mayroon siyang pantry dito. So isang kwarto ng pantry. Ngayon, itong lugar na to, dito na po yung pinaka dining area niya. Ayan. Yan po ang pinaka dining niya. So ngayon po, ito at kami mag-aasintada na para sa wall ng extension dito sa gilid po. Hanggang-sagad po yan, hanggang sa second floor. Kasi nga po, dun sa second floor, mayroon po siyang 3 kwarto na gagawin. Ayan po, okay na. Naitaas na po namin. Ayan, kung nakikita po ninyo. So, ngayon po, naglalagay na po tayo ng bakal para sa biga. So mga ilang araw na rin po nagdaan dyan. Talagang hindi natin namamalayan. Kasi nga po, hindi ko namamalayan yan dahil nga po sa nangyari, may project po tayong ibang tinatapos. So dahil nga po sa pagtitiwala natin sa mga tao natin, nagagawa nila yung kanilang mga dapat gawin. Ayan. So bilib po tayo sa mga kasamahan natin dahil mabilis yung kanilang pagkilos. Okay. Ayan, paikot. Excuse me po. Hindi tayo si Mike Enriquez ha. Nagkataon lang po na nagkakapit tayo na sasamid. Ayan. So, ito. At ready na po sa paglalagay ng forma para dito sa biga. So, yung pagpuporma po namin, inuuna po namin yung biga. Gawa nga po ng ang gagamitin natin dito, steel deck. So, bubuhusan muna namin yung halos sa 3/4 ng forma sa biga. Tapos patitigasin namin dahil doon po natin ipapatong po yung steel deck. So, nagkakaroon po tayo ng nosing doon para sa pagpapatungan ng steel deck. Tapos sa mga bracket para sa hahawak po doon sa steel deck. So, ngayon ready na po yung puporma ng biga, kaya kami nakahanda na po sa paglalagay ng slab. Okay?
So mga ka-builders, ito na nga po at ihahatid ko po sa inyo. Biglaan po talaga. So nakapagporma na sila. Wala po talagang camera. Eto. At nakapaglagay na po sila ng steel deck. So ang ginawa po dito, okay na yung mga bracket nila. Talagang hindi na gumagalaw yung steel deck. Kaya ready na sa pagre-rebaring. So yung rebaring po nito, ang ginagamit natin is double matting pa rin. Dahil nga po sa kailangan natin ng tibay ng slab. So kahit na naka-steel deck na po tayo, kailangan double matting pa rin. At ang pagitan po ng rebaring natin is 15 cm square cm. Yan po. So mga ka-builders, hanggang sa susunod. So hintayin na lang po natin yung pagbubuhos natin ng slab. At shoutout na lang po ako sa aking mga subscriber na hindi ko naman nababanggit na lagi ang kanilang mga pangalan. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod po na vlog at continuation ng project na ito. Okay po.